nahalata na ni BBM ang mga pagtatraidor ni Toby Tiangco, 'di ba, na naging, campaign manager ng 2025. Pero yun na nga, hindi lahat or konti lang ang nakapasok na kandidato ni BBM, right? So, yun na nga, dahil nga dito sa pagpapabor ni Garcia dito kay, Chis Escudero at kay Marcoleta, siguro napuno na, okey, si Mrs. President. So ito po yung latest mga kaloys. Boom, 'di ba? Bingo. So mayroon na pong lawyer, okey, na magfa-file ng impeachment laban dito kay Garcia. See, 'di ba? Si Garcia inappoint ni Duterte bilang commissioner, right? 2022. So ibig sabihin bago bumuo si Duterte, inappoint niya si Garcia. Pero yun ang question natin, bakit inappoint ni BBM na chief itong si Garcia? So ibig sabihin nun, hindi minind ni BBM na ano yan siya, na-appoint niya ni Duterte. So binigay yung trust, okay? Si Mrs. President binigay ang trust kay Garcia. Imagine naligwak nga si Glenn Chong, 'di ba? Tinitira ni Glenn Chong itong si Garcia. Tapos nakita nga siguro ng Malacanang kung saan pumanig itong si Garcia kasi nga absuelto si Chis Escudero, 'di ba? Sa Comelec, si Marcoleta nga, 'di ba? Na nagsinungaling sa kanyang sose ay absuelto, right? So, bilang lawyer, si Mrs. President alam niya ang panggagago nitong si Garcia. Ayan. Isasalang. Okay. Baka siya yung pinakaunang Comelec chief in Philippine history na ma-impeach. So nandiyan na yan siya sa history. Ang kahihiyan. Diba? Ano kayang mafe-feel ng kanyang kaapu-apuhan sa kahihiyan na ginawa niya? Pero sabi ko nga sa inyo mga kaloys, si Garcia, sabi ng mga ex-marines na nakatanggap daw ng maleta. Kaya nga sabi ko sa inyo na hindi naman lahat nung sinabi ng ex-marines ay kasinungalingan. Mix yan eh. Pero majority doon kasinungalingan. So ano yung katotohanan? Mayroong katotohanan, the probability is very high, na nakatanggap nga ng maleta itong si Garcia. Kasi sa kanyang mga desisyon. Diba? Inappoint siya ng time ni Duterte. So ibig sabihin nun, nakapasok na siya sa circle ng sindikato. So hindi na siya makahindi kung anong request ng kampo ng Duterte. That's why, ang daming nanalong mga DDS. Pati nga si BBM ay nabudol nila eh. So yan. Okay, abangan natin mga kaloys. May impeachment complaint. Aside from that, may isa pa tayong good news. Hindi pa pala safe ang kanyang friend. Chis Escudero. 'Di ba? Eto. Hindi pa safe si Chis Escudero. So hindi naman pupunta si Hearts of Paris, France dahil may problema na naman kanyang asawa. Ayan 'Di ba? Dahil nga dinismiss ng Comelec yung kaso ni Chis, eto, 'di ba, may dumulog sa Korte Suprema at pinaburan na i-review yung desisyon ng Comelec. Ayan na. 'Di ba? So, sabi ko nga sa inyo mga kaloys, kung kung magmamatigasan talaga at ayaw talagang proteksyonan ng Korte Suprema si BBM dahil sa mga desisyon nila about sa impeachment kay Sara, baka sila ay makorona ulit. Nakita nila ang influence ni Sandro Marcos sa Kamara. So, ibig sabihin nun, nung na-archive ang first impeachment kay Sara, tapos nag-election, they thought na mag-change ang number sa Kamara. Ibig sabihin nun, parang tinetest nila na, pag after ng election, tingnan natin kung ma-impeach pa rin si Sara sa Kamara. Pero nakita nila, more than 200 ang sumusuporta. Ibig sabihin nun, yung charisma ni Sandro to influence other congressmen, matindi. So, natiktikan niya ng Korte Suprema na, baka tayo ang isasalang nito. Na instead si Sara ang isasalang sa impeachment trial, baka tayo. Kasi sa Kamara pa lang, 'di ba? Magkakaroon ng information ang taong bayan. Mabubuking na kung anong mga korupsyon ang nangyari sa Korte Suprema. 'Di ba? Nakakahiya 'yun, 'di ba, sa kaapu-apuhan nila ng mga justices na maibubulgar with resibo kung paano sila nangangamkam. Right? So, sabi ko nga sa inyo mga kaloys, Mrs. President, magaling talaga 'yan. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.